Posible raw maulit ang malawakang brownout sa bansa gaya ng naranasan noong dekada 90. Yan ay kung hindi masolusyonan ang problema ng supply ng kuryente ayon sa Department of Energy. Sa ngayon, patuloy na nakakaranas ng rotational brownout ang ilang lugar sa Mindanao dahil sa aberya sa plantang taga-supply ng kuryente roon. May news to go si Julius Segovia. Hanggang ngayon, nangangapa pa rin sa dilim ang ating mga kababayan sa Mindanao dahil sa patuloy na rotational brownout doon. Sa Zamboanga, balik sa 7 oras ang nararanasang power interruption, habang 2 oras naman sa Kidapawan, North Cotabato. Ayon sa Department of Energy, walang pinagkaiba ang problemang ito sa power outages na naranasan doon noong panahon ng tag-init. Ang rotational brownout daw ngayon ay dulot ng isinagawang maintenance shutdown noong 1 linggo sa isang unit ng STEAG. Ang plantang nagsusupply sa Mindanao ng mahigit 100 megawatts ng kuryente. Sa kasamaang palad, bumigay rin ng isa pang unit sa planta. Pero hindi raw talaga ito maiiwasan. I just got a report that is a serious problem on the rotor. It will take months before that is addressed. Ang konsuelo lang dito is that by September, by next month, full na ang capacity ng Iligan Diesel. Ang solusyon ng DOE, bukod sa pagpapabilis sa pagbabalik operasyon ng Iligan Diesel Power Plant, ay ang paghikayat sa mga power generator ng Cagayan de Oro at Davao na magbenta ng kuryente sa iba pang bahagi ng Mindanao. Pero ang kakulangan ng supply ng kuryente sa Mindanao, pwede raw maging isang pambansang problema sakaling maantalang ipinapatay yung 600 megawatt coal-fired power plant sa Subic. Ang konsorsyum ng pribadong sektor na RP Energy ang nagpapatayo sa planta. Tutol sa plano ng ilang environmental groups, kaya ang usaping ito nakarating na raw sa Korte Suprema. Mabilis yung entrance ng planta. So, there might be an issue on the supply by 20. Ang dapat daw gawin, tipirin ang pagkonsumo ng kuryente nang sa gayoy di na maulit ang malawakang brownout sa bansa noong dekada 90. Sa pagtatala ng World Bank, nasa 600 hanggang 800 milyong dolyar ang ikinalugi ng ating ekonomiya noon. Mula kasi taong 1992 hanggang 1994, araw-araw na nakararanas ng hanggang 12 oras na brownout ang Luzon. Ayon sa pag-aaral ng Asian Development Bank, hindi raw sapat noon ang ating kapasidad na tugunan ng demand ng kuryente sa buong bansa sa kabila ng mga proyektong ginastusan ng gobyerno. Julius Segovia, GMA News.